Ika-16 na kabanata, Eliminate King of the Swamp Kasaka. Habang hawak ang putol na espada nag-iisip si Jinwoo ng paraan upang matalo ang halimaw, dahil sa matigas nitong balat hindi tatalab ang pisikal na pag-atake, kung kaya kailangan niyang maging mas maliksi at mas malakas, kailangan din niyang mapababa ang depensa nito. Habang nakikipaglaban sa halimaw, determinado siyang manalo at makawala sa nakaraan kung saan tinagurian siyang pinakamahina sa lahat. Naalala niya ang mga sandali na minamaliit siya at pinagtatawanan, ang mga oras sa double lair kung saan nakita niya na kahit ang mga mas malalakas sa kanyang hunter ay sumamba at lumuhad sa tunay at may nakakakilabot na lakas at kapangyarihan dahil sa sobrang takot, ang pangbabalawala sa kanya dahil mahina siya, sa kabila ng talino niya na naging daan upang maligtas ang ilan sa kasama niyang hunter, at kabutihang loob na pinakita niya. Sa harap ng panganib at malakas na kalaban madali lang mapagtaksilan at talikuran ng mga taong pinagkatiwalaan dahil mahina lamang siya. Habang iniisip niya ang mga iyon sinasabi ni Jinwoo sa sarili na kailangan niyang mas lumakas pa, hindi may kukumpara ang halimaw na kinakalaban niya ngayon sa estatwang halimaw na nakaharap na niya sa double lair. At nang makakuha na siya ng pagkakataon, hinawakan niya ang halimaw at inilagay ang lahat ng puntos niya sa lakas habang sinasakal ito ng mahigpit. Sa huli napatumba niya ang boss na Blue Poison Kasaka at muling tumaas ang level niya. Nakakuha din siya ng isang supot na Resaka Venom na may kakayahang magbigay ng matigas na panangga ngunit nakakabawas ng lakas, at isang Class C Dagger, na mula sa pangil ng Kasaka na may laso na maaring magparalisa at maging sanhi ng labis na pagdurugo sa tatamaan nito. Ika-17 kabanata, A Single Strike. Matapos matalo ni Jinwoo ang boss sa dungeon nagbalik na sa normal ang paligid. Hawak ang putol ng espada habang sira-sira ang kanyang damit naglakad na siya palabas ng station. Sa labas naman nakita niya ang isang sundalo na binati siya at tinanong kung isa siyang hunter, nagpresente itong ihatid siya sa kadahilan ng may halimaw na nakalabas, at kasalukuyang nilalabanan ng ilang mga hunter. Samantala, napansin ni Jinwoo si Junhee na ginagamot ang nasusugatang hunter at sa ekspresyon nito alam niyang hindi pa rin ito nalalampasan ang trauma. Dahil napansin niyang ang boss ay D-class lamang at mas mahina kumpara sa katatapos niya lang labanan nagdesisyon siyang tumulong, tinipon niya ang kanyang lakas at inihagis ang putol na espada, na naging dahilan ng pagkatalo ng halimaw, samantala nagdiwang ang lahat dahil natalo na ang halimaw, habang napansin naman ng pinuno ng mga hunter na hindi ang atake nila ang nagpabagsak dito kundi ang paglipad ng putol na espada sa ulo nito. Agad niyang hinanap ang naghagis noon at itinanong sa sundalo kung nakita ba nito kung sino ang naghagis. Sumagot naman ang sundalo na may hunter doon kanina ngunit bigla na itong nawala. Hindi naman makapaniwala ang pinuno ng hunter dahil doon naisip niya na malamang isa itong mataas ang rank na hunter. Sa kabilang banda nakita naman ni Junhee si Jinwoo, ngunit nakaalis na ito bago pa man niya mapuntahan. Ika-18 kabanata, Attack Force Set Out. Sa ospital pumasok ang nurse sa kwarto ni Jinwoo at nakita ang matipuno at magandang katawan nito habang nag-eehersisyo, at dahil iyon na ang huling araw niya sa ospital kinuha ng nurse ang numero ni Jinwoo, na agad naman itong binigay sa pag-aakalang para ito sa mga resulta ng test. Nang makauwi na sa bahay si Jinwoo, tinanong siya ni Jin kung nagwa-workout ba ito, dahil bukod sa nagkaroon siya ng mga muscles ay tumangkad din ito. Nang makaalis si Jin napag-alaman ni Jinwoo na sa ilang linggo lamang, ay nakuha na agad niya ang ganoong katawan, dahil sa pagtaas ng katayuan niya, at dahil lumalakas siya nagbabago din ang katawan niya, naisip niya na marahil dahil ito sa paglalagay niya ng mas malaking puntos sa lakas, kung kaya nagdesisyon siyang baguhin ang paglalagay ng puntos sa system niya, sa isipin na baka lumaki ng sobra ang katawan niya. Inayos niya ang paghahati ng puntos sa lakas, liksi habang tinaasan naman niya ang health at pandama. Naglagay din siya ng puntos sa kaalaman. Samantala tumawag naman ang landlord at sinisingil na si Jinwoo sa upa ng bahay kaya naisip niyang magtrabaho na, at dahil nais niyang maiwasan na mapag-usapan dahil sa bigla niyang paglakas at pagbabago ng pisikal na anyo, minabuti niyang ilihim na lamang lahat kaya sumama siya sa isang party sa mababang rank. Kagaya ng inaasahan minaliit siya ng iba dahil sa bansag sa kanyang pinakamahinang hunter. Pinapirma siya sa kontrata na di na niya kailangang sumali sa pakikipaglaban, magdadala lamang siya ng mga gamit at pagkain, dahil pang par-ami lamang siya para makabuo ng 10 miyembro ang party. Samantala, nilapitan at kinausap naman si Jinwoo ni Jinhoo, na nakasuot ng nakakasilaw na baluti sa palakaibigang tono, isa siyang D-rank hunter na nagmula sa mayamang pamilya, dahil sa walang kasamang healer,
tank lamang at damage dealers. Inisip ni Eugene na natatakot si Jinwoo dahil isa lamang itong E-rank kaya nagpresente siyang babantayan at paprotektahan si Jinwoo. Ika-19 na kabanata, masamang hinala. Habang naglalakad ang lahat kinakausap si Sung Jinwoo ni Eugene, at ikinukwento ang mga bagay na para kay Jinwoo ay walang kwenta. Nagpresente din ito na tumulong sa pagdala ng mga gamit, ngunit tinanggihan ito ni Jinwoo dahil sa mataas ang puntos ng strength niya, kaya walang kahirap-hirap niyang madadala ang mga kagamitan. Samantala, nagtataka namang nagtanong si Eugene kay Jinwoo kung talaga bang tahimik ito, o naiinis na ba ito sa kadaldalan niya. Iniisip naman ni Jinwoo na dahil mayaman si Eugene kaya maaring para dito pang pa oras lamang ang pagiging hunter. Sa harap ng gate nagtataka man dahil ang alam ng lahat si rank lang ang dungeon na papasukin nila, mukha itong mas malawak kesa sa kanilang inaasahan. Sa loob ng dungeon dahil sa sobrang dilim ng paligid inutusan ng pinuno ang isa sa magician na gumawa ng liwanag at nakita nila ang napakaraming yungib ngunit walang mga halimaw. Ngunit dahil sa matalas na pandaman ni Sung Jinwoo nabigyan niya ang lahat ng babala na insect-type monster ang naroon at posibleng umatake ito ng sabay-sabay mula sa taas, kaya naalerto ang lahat at tulong-tulong na pinatay ang mga halimaw, na sumugod nga mula sa itaas. Nang matapos na silahang pinupulot ang mga kristal, napansin nila na ang mga monster ay may mga sugat na hindi gawa ng mga sandata nila at ng mahika, kaya naisip nila na posibleng may boss sa dungeon na iyon at kung mapapatay nila ay kikmoite sila ng mas malaki pa. Samantala nakaramdam naman ng panganib si Sung Jinwoo at inalerto si Eugene na mag-ingat. Ika-20 kabanata, Betrayal. Ang mga dungeons ay may iba't ibang laki, ngunit hindi dito nasusukat ang rank, kundi sa lakas ng mahika na nararamdaman dito. May mga pagkakataon na umaabot ng ilang araw bago makarating sa kwarto ng boss habang minsan naman ay ilang oras lamang ang kakailanganin. Habang masayang nag-uusap ang mga ibang hunter, napaisip naman si Jinwoo na, ang pagkita ng pera ng hindi na kailangang lumaban sa mga halimaw ay mukhang hindi maganda. Lalo na at nagbibigay ng di inaasahang babala ang kanyang system, na mag-ingat sa mga lizard at alam niya na hindi maaring magkamali ang kanyang mga hula na may masamang mangyayari. Habang papasok sila sa yungib ng boss napansin nila na puro mga patay na monster na lang ang nagkalat kaya, inaasahan na nilang malapit na sila sa kwarto nito, at ilang sandali nga lang ang lumipas nakita nila ang mga halimaw na gagambang puro nakabitin at mga wala ng buhay, habang sa pinakaloob ay puno ng mga crystals. Ipinakita naman ni Jinwoo na ang kontrata ni Sung Jinwoo ay mali dahil sa monster crystal lamang hahatian si Jinwoo ngunit sa crystal sa yungib na iyon ay hindi ito hahatian. Gayunpaman, sinabi ng party leader na aayusin nito ang kontrata at hahatiin ang mga mana crystal ng pantay-pantay pagkatapos nilang makuha lahat. Nagkunwari ang grupo na naiwan ang mga kagamitan sa pagmingina ng crystals, kung kaya nagpaalam ang mga ito na aalis muna, habang tulog pa ang boss ng dungeon na isang higanteng gagamba. Samantala nilinlang ng party leader at ng 7 nitong kasamahan sina Jinwoo sa pagsasabi na babalikan sila ng mga ito, at dahil unang beses ni Jinwoo sa raid habang unang beses naman ni Sung Jinwoo sa C-class na dungeon na paniwala silang magkakaroon ng pantay na hatian at babalikan sila, ngunit nang makaalis ang mga ito pinaguho nila ang mga bato sa daanan dahil wala silang balak hatian ang dalawa sa lahat ng makukuha. Doon napagtanto ni Sung Jinwoo na ang 8 iyon ang sinasabi ng system niya ng mga lizards.